Thank you. Yes, just a closing manifestation, Mr. Chair, na batay dun sa mga narinig natin, habang yung mga nasa tuktok kasi dati na ngayon ay dapat sanang sumagot sa mga tanong natin ay naghahanap ng iba't ibang paraan para makaiwas o parang nakipag-patintero tayo sa kanila, Mr. Chair. Kaya sa totoo lang dapat ay ma-exhaust natin yung iba't ibang mga paraan para talaga maisulong yung hustisya para dun sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. At bahagi niyan, Mr. Chair, habang meron tayong mga ganitong investigasyon, actually, yung pagsulong din ng investigasyon ng ICC, it complements our efforts dito sa bansa natin. And also, Mr. Chair, yung fact din na dahil nga mula sa Davao ay in-apply on a nationwide scale kung ano yung kanilang approach dun sa Davao at intelligence funds yung ginamit nila doon. We also observe a pattern, Mr. Chair, na from just 250 million pesos na level ng intelligence funds for the Office of the President, lumobo pa ito to 1.25 billion pesos. Kaya, Mr. Chair, malaki yung posibilidad talaga na ito din ay isa sa pinagmulan ng pera para mapagana yung peke at madugong war on drugs. Kaya dapat din ay mabusisi natin paano yan ginamit ng Duterte administration. Yun lang, Mr. Chair. Thank Maraming you, salamat. Thank you, Congressman.